mga tagapagmana ng pangako, mga bilanggunang pag-asa. Magbalik kayo sa katibayan, kayong mga bilanggo na may pag-asa. Ngayon aking inihahayag na aking gagawad sa inyo na makalawa. Ang 12 tribo ng Israel, Aser, Naphtali, Zebulun, Isakar, Manase, Dan, Ephraim, Benjamin, Gad, Juda, Ruben, Simeon. Sa pagitan ng mga referensya ng mga lugar, tao at mga tribo, makikita natin ang lupaing minana ng Israel. Ngunit sa parehong panahon, hindi pa nila ito lubusang naaangkin. Ang kamatayan ni Yeshua ang nagsisiguro sa atin na minana natin ang lupang na wala kina Adan at Eva. Gayunpaman, tayo ay mga bihag pa ng pag-asa sa pagtanggap nito. Ang lupaing nawala, ang lupaing ibinigay ng Elohim. Sakupin ang lupain. Ingatan ang kaloob. Ang nabawing lupain. Ang lupaing nawala. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Elohim sa halaman ng Eden upang kanyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kanya. Tinalaga ng Elohim sina Adan at Eva na mamuno sa mundong ito at inilagay sila sa harden ng Eden. Nang sinuway nila ang Elohim, pinaalis sila doon na wala sa kanila ang pamamahala sa lupain. Ngunit may plano ang Elohim sa mga tao upang may balik ang nawalang lupain. Sa unang parirala, bigyan niya sina Abraham, Isaac at Jacob ng maliit na lupain, Kanaan. Unti-unti ang pag-angkin ay aabot sa buong mundo, habang ang kaalaman sa Elohim ay umaabot sa bawat tao at bansa. Ang pagsuway ng Israel ay nagdala sa pagbabago sa mga orihinal na plano. Nagpalaki ang Elohim ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato upang manahin ang kanyang mga pangako. Ang lupa ay ibinigay ng Elohim. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Gaya ni Adan at Eva na walang ginawa para maging dapat sa harden ng Eden. Si Abraham at kanyang nang ina po ay walang ginawa para maging dapat sa lupang pangako. Iyon ay regalo mula sa Elohim. Ay kukumpara natin itong kaloob sa nirentahan na bahay. Bagaman maaring tumira ang Israel sa Kanaan, nananatiling pag-aari ng Elohim ang lupain. Ang may-ari ng bahay at ang nangangalaga sa pagpapanatili ng bubong, ang mga tubo at iba pa. Ganoon din, ang Elohim ay ang nagbibigay ng ulan, nag-iingat sa mga tanim at iba pa upang mamuhay ng may kumpiyansa ang Israel sa lupang binigay sa kanila ng Elohim. Tulad sa Eden, may rentang babayaran. Pagsunod, ito talaga ay bagay ng pagkipag-ugnayan, pagmamahal sa Elohim at pagsasaya sa kanyang mga pagpapala. Kahapon, gaya ngayon, nananatili itong bagay ng pananampalataya. Sakupin ang lupain, yun nga ang bahagiin ang lupain ito na pinakamana sa siyam na lipi at sa kalahating ilipi ni Manases. Nang matanda na si Josue, inutusan siya ng Elohim na hatiin ang lupain sa mga tribo ng Israel, kabilang na ang mga nasakop na teritoryo. Ang lupain ay kanila, ngunit kailangan pa nilang gumawa ng paraan upang maangkin ito. Hindi gumagawa ang Elohim ng hiwalay sa tao. Nais niyang gawin natin ang ating bahagi. Bagaman nagpaglaban sila para sa tagumpay, ang tagumpay nila ay hindi pinapatungkol sa kanila, kundi sa Elohim. Kaya ng Israel, wala tayong magagawa upang makuha ang kaligtasan at manahin ang mga pangako. Ngunit kung sila ay magkipaglaban, ano ang dapat natin gawin ngayon? Kung maligtas na, humihingi ang Elohim ng dalawang bagay sa kanyang mga tagapagmana, pagsunod at pagsasalamat. Ingatan ang kaloob. Ang lupain ay hindi may pagbibili ng pagpakailanman, sapagkat akin ang lupain, sapagkat kayo ay taga-ibang bayan at nagikipamayang kasama ko. Kung matanggap na ang mana, may mga espesyal na batas dapat sundin sa paggamit ng lupain, ang pagsabadong taon at ang jubileo. Ang taon ng Sabado, isang malakihang dugtong ng Sabado, ay nahayaang makapagpahinga ang lupain. Ang pagkabigo sa kautosang ito ay isa sa dahilan ng kanilang pagkatapon. Ang jubileo ay bumibilang sa pagbabalik ng lupain sa orihinal nitong may-ari. Iniwasan nito ang hindi pagkakapantay sa lipunan. Sa diwa, ito ang pangunahing layunin ng Ebanghelyo, upang burahin ang pagtatanggi sa mayaman at mahirap, may-ari na at empleyado. May pribileyo o wala, inilalagay tayong lahat sa pantay na apakan sa pagkilala sa kumpleto nating pangangailangan sa biyaya ng Elohim. Ang nabawing lupain, at sila'y magsisitahan sa lupain na aking binigay kay Jacob
na aking lingkod na tinatahanan ng inyong mga magulang at sila ay magsisitahan doon. Sila at ang kanilang mga anak, ang mga anak ng kanilang mga anak, magpakailanman. At si David na aking lingkod ay magiging kanilang prinsipe magpakailanman. Dahil sa kanilang pagsuway, nabunot ang Israel sa kanilang lupain at naitapon sa Babylonia, ngunit hindi sila iniwan ng Elohim. Nangako siyang ibabalik sila, ibigay sa kanila ang lupain magpakailanman, at itatag si David na hari nila. Ngunit hindi inangkin ng Israel ang lupain iyon magpakailanman, at matagal nang patay si David. Ano kaya ang kahulugan ng propesiyang ito? Ito ay napapahayag sa Yeshua, ang tunay na hari, haring nagkahari sa walang hanggan. Siya sa pamamagitan ng kanyang dugo ay sumisiguro sa atin ng walang hanggang mana. Siya ang katugunan ng lahat ng mga pangako. Sa kanya ay makatanggap tayo ng mga pagpapala ngayon at sa hinarap ang pangakong mana malapit na maapakan na natin ang lupang pangako. Sa pagsuway sa Elohim, nawala ni Adan at Eva ang Eden dahil sa kasalanan ay sinumpa ang buong lupa. Ngunit kung sinunod ng bayan ng Elohim ang kanyang mga tagubilin, may babalik sa katabaan at kagandahan ang kanilang lupa. Nagbigay sa kanila ang Elohim mismo ng mga direksyon kung paano sakahin ang lupa at dapat silang magkipagtulungan sa kanya sa pagsasauli nito. Sa ganun ang buong lupain sa pamamahala ng Elohim ay nagsisilbing aral ng espiritual na katotohanan. Kaya ng pagsunod sa kanyang batas ay dapat magbunga ang lupa ng mga kayamanan. Gayon din sa pagsunod sa kanyang moral na kautusan ay isa sa salamin ng mga puso ng tao ang katangian ng kanyang ugali.